Maligayang pagbabalik kapatid, ngayon ay ipagpapatuloy nating pakikinggan ang mga writings ni Prophet Ellen G. White na, Ang Dakilang Pag-asa, chapter 33 na ang title ay, Ang Pinakaunang Panglilinlang ni Satanas. Now sit back and relax. Mga kapatid, ganyan wawakasan ang kasalanan, pati ang lahat ng kasawian at pagkawasak na ibinangga nito. Ang sabi ng mga awit, nilipol mo ang masama, pinawi mo ang kanilang pangalan magpakailanman. Ang kaaway ay naglaho sa walang hanggang pagkawasak, awit kapitulo 9 versikulo 5, 6. Si Juan sa Apokalipsis, sa pagtunghay niya sa kalagayan sa walang hanggan, ay nakarinig ng pandaigdigang awit ng pagpupuri, na hindi ginugulo ng kahit isang sintunadong tunog. Bawat nilalang na nasa langit at nasa lupa, ay narinig na iniuukol ang kaluwalhatian sa Diyos. Apokalipsis kapitulo 5 versikulo 13. Kung gayoy wala ng mga napapahamak na kaluluwang lalapastangan pa sa Diyos, habang namimilipit sa walang katapusang paghihirap, walang mga napakasamang nilalang sa impyerno na magtititili kasabay ng pag-aawitan ng mga naligtas. Sa ibabaw ng pangunahing kamaliang ito na ang tao'y likas raw na immortal o walang kamatayan ay nakasalig ang doktrina na ang patay daw ay may malay, isang doktrina na, gaya ng walang katapusang paghihirap, ay salungat sa mga itinuturo ng kasulatan, sa mga idinidikta ng katwiran, at sa mga damdamin nating mga tao. Sang-ayon sa laganap na paniniwalang ito, alam daw ng mga natubos sa langit ang lahat ng nangyayari sa lupa, lalo na ang pamumuhay ng mga kaibigan na naiwan nila. Subalit paanong magiging bukal ng kaligayahan ng mga patay ang malaman ang mga kabalisahan ng mga buhay, ang masaksihan ang mga kasalanang ginagawa ng kanilang mga mahal sa buhay, at ang makita silang nagtitiis ng lahat ng kalungkutan, kabiguan, at hirap ng buhay. Gaanong kaligayahan ng langit ang matatamasa ng mga palay padlipad sa ibabaw ng kanilang mga kaibigan sa lupa? At gaano kalubusang nakakasuklem ang paniniwala na sa sandaling umalis na ang hininga sa katawan, ang kaluluwa ng taong hindi nagsisi ay inihahatid na sa apoy ng impyerno. Anong lalim ng pagdadalamating kasasadlakan ng mga nakakakita na ang kanilang mga kaibigan ay namamatay ng hindi handa, para simula ng walang hanggang kasawian at kasalanan. Marami ang napadpad sa kabaliwan dahil sa nakapanlulumong isipang ito. Ano ba ang sinasabi ng mga kasulatan tungkol sa mga bagay na ito? Sinasabi ni David na ang tao ay wala ng malay kapag siya'y namatay na. Ang kanyang espiritu ay humiwalay, siya'y bumabalik sa kanyang lupa, sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala, awit kapitulo 146 versikulo 4. Ganun din ang patuto ni Solomon, nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ang kanilang pag-ibig, pagkapuot, at ang pagkainggit ay nawala na, wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa Sheol, na iyong patutunguhan. Ecclesiastes 9:5, 6-10. Noong ang buhay ni Hezekias ay pinatagal pa ng 15 taon bilang kasagutan sa kanyang panalangin, ang nagpapasalamat na hari ay nagbigay sa Diyos ng isang parangal na papuri dahil sa kanyang kahabagan. Sa awit na ito ay sinasabi niya ang dahilan kung bakit siya'y nagagalak ng ganun: hindi ka maaaring pasalamatan ng Sheol libingan, hindi ka maaaring purihin ng kamatayan. Silang nagsisibaba sa hukay ay hindi makakaasa sa iyong katapatan. Ang buhay, siya'y nagpapasalamat sa iyo, gaya ng ginagawa ko sa araw na ito. Isayas kapitulo 38 versikulo 18-19. Inilalarawan ng laganap na teolohiya na ang matutuwid na patay daw ay nasa langit na, pumasok na sa lubos na kagalakan, at nagpupuri na sa Diyos sa pamamagitan ng walang kamatayang dila, subalit si Hezekias ay walang nakikitang ganang maluwalhating pag-asa sa kamatayan. Ang sinabi niya ay sinasang-ayunan ng patuto ng mga awit, sa kamatayan ay hindi ka naaalala, sa Sheol naman ay sinong sa iyo ay magpupuri pa. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sino mang bumababa sa katahimikan, awit kapitulo 6 versikulo 5, 115-17. Si Pedro, noong araw ng Pentecosts, ay nagsabing ang patriarkang si David, ay namatay at inilibing, at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito.
Dahil sa tinapos mo ang video ito, pakitulungan mo naman akong suportahan aking YouTube channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, malaking tulong na po yan sa akin, God bless po sa iyo.